Para sa balitaang sports, pagbubukas ng NCAA Table Tennis Season 92 ginanap noong linggo sa Letran Gym. Tagisan ng mga atleta ng kani-kanilang eskwelahan nagsimula na. Pagbubukas ng NCAA Table Tennis Season 92, ginanap noong linggo dito sa Letran Gym. Kinalaban nila ang Emilio Aguinaldo College at nagwagi ang mga ito. Kasalukuyang nasa first spot ang ating Letra Knights at kahati nila sa first spot ang Our Lady of Perpetual Help College at College of St. Benil. Makakapanayam natin ang isa sa mga table tennis player na si John William Maniago. Hello William! So may questions pala kami sa inyo ngayon. So ano pala feeling manalo ng opening tas sa first game nyo panalo pa kayo? Siyempre masaya kami dahil nanalo kami, lalo na sa Letran ginanap. Masaya kami na napaganda namin yung performance namin. Siyempre wala pa kami talo. So next question namin. Ano pala yung mga skills na pinagagawa sa inyo, yung mga puspusang training? Ano ba yung, kasi ang gagaling ng mga skills nyo, ganun. Ano ba yung mga training na ginagawa? Summer pa lang nag-start na kami ng training namin. Siyempre, naging balaki din sa amin na dapat nga nagpapahinga pa lang kami na summer. Pero nagsakripisyo talaga kami. And yung may klase kami, inisip namin training. Ayun. Hanggang ngayon, kasagsagan ng season namin. Nag-training pa din. Okay. So ano namang maaasahan naming mga letranista sa inyo this season? Asahan nyo na bibigyan namin yung buong best namin na 100% sa laro, na bibigyan namin lahat-lahat ng pagsisikap namin, sipag at tiyaga na mapanalo namin yung game. So far, ano yung pinaka-challenge kayo sa school? Tsaka yung masasabi nyong best rivalry nyo? Sa tingin ko, lahat ng school naging threat sa amin. Lahat sila gumaling, lahat sila may ace player. Sa ngayon, ang tingin kong rival school namin is College of St. Benilde. Kasi sila yung naging champion team last year. Yeah. Okay. So masasabi mo bang kayang-kaya na sungkitin yung kampyonato ngayong season na to? Oo, confident akong kaya naming masungkit ngayon at kaya din naming bumawi sa lahat ng schools na tumalo sa amin last year. Yes, ayan, kayang-kaya nila. So lastly, ano pala gusto mo sabihin sa mga ka-teammates mo at saka sa mga sumusuporta sa inyo? Sa mga teammates ko, maraming salamat sa inyo. Galingan natin sa NCAA at tiwala lang sa taas. Dasal lang tayo. Sa mga sumusuporta po sa amin, maraming salamat po at wag po kayong magsawang sumuporta sa amin. Nood po kayo ng game po namin this coming Wednesday. Bukas na po yun. Alaban po namin ang Arellano at Perpetual. Maraming salamat. So ayan, narinig na natin si John William Maniago, ang isa sa mga table tennis player. Back to you, Jubit and Champ. Matapos maiuwi ng Letran Knights ang korona noong nakaraang taon, bigo naman nilang masungkit muli ang kampyonato para sa season na ito. Kaya naman, dismayado ang karamihan, lalong-lalo na ang kanilang team captain na si Macjur Luwib. Nagbabalita, Jason Juan. Isang nakakalungkot na balita para sa mga Letran Knights. Siguro nangyayari ang corona ngayong taon at matalo sa kanilang laban kontra Mapua Capital. Noong nakaraang taon, may nasupit nila ang corona mula sa defending champion sa Letran Knights ay pinangungunahan ni Mark Cruz at si Kevin Racal noong nakaraang taon. Ngayong taon, bigong may uwi nila ang corona dahil hindi sila nakapasok ng corona. Labis na dismaya ang Letran Knights dahil pakiramdam nila na-disappoint ng mga tao lalo ng Letran community na hindi nila nagawa ng kapatid ng Letran. Isa na rin siya labis na dismaya kaya Captain Ball ng Letran Knights ngayong taon na si Macjur. Dahil ito na ang kanyang huling taon para maglaro, pakiramdam din niya na hindi niya nagawa ang kanyang role bilang Captain Ball. Ano kaya ang mangyayari ating abangan kung ano ang may papangalas ng Letran Knights sa sunod na season ng NCAA Men's Cup. Pinay table netter wagi ng bronze medal sa Rio Paralympics. Ito ang ulat mula kay Mariel Okaji. Wagi ng bronze sa Rio Paralympics ang Pinay table netter na si Josephine Medina. Kulang man sa atensyon kumpara sa mga regular na atleta ng bansa,
hindi matutumbasan ang pagpupunyagi at sakripisyo ng mga tinaguriang differently able athletes. Hindi naman sinayang ni Josephine Medina ang pagkakataon na mapabilang sa national team at mapalaban sa 2016 Paralympic Game sa Rio de Janeiro, Brazil. Let there. And that's the first point on the board for Medina. Ginapi ng 44 anyos na si Medina ang karibal na si Julian Wolf ng Germany sa table tennis women's single class para makamit ang bronze medal sa quadrennial games. Isang polio victim. Bahagi si Medina sa 8-man Philippine team na sumabak sa Paralympic na ginaganap matapos ang regular summer games at nagsilbing flag bearer ng delegasyon. Ito ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas mula nang mapagwagian ni Adeline Dumapong Ancheta sa powerlifting ang bronze medal sa Sydney 2000 Paralympic Games. Naunang nabigo si Medina sa group play kontra sa 21 anyos ni si Mao Jing ng China. Ngunit nakabalik siya sa winning bracket nang magwagi kontra Aydin Husik Dalen ng Norway. Nabigo naman siya sa semifinal kay Toucan Moufi ng France. Sinabi ni Philippine Sports Commission Chairman William Botch Ramirez na matatanggap ni Medina ang 1 milyon insentibo batay sa amendahang Republic Act 10699 o ang Athlete and Coaches Incentive Act. Nagpapasalamat naman si Medina sa lahat ng sumusuporta sa kanya, lalo ang kanyang pamilya at ang kaibigan. At ako po si Maria Lucaji, nagbabalita mula dito sa Rio de Janeiro, Brazil. Grandmaster Eugene Torre nag-uwi ng bronze medal mula sa Olympiad. Narito ang ulat mula kay Giles Mandehar. Pinakita ni Grandmaster Eugene Torre ang kampanya ng 53rd Philippine Men's Team sa pagkuha ng kanyang pang-apat na bronze medal sa record na 23 stints sa pagtiklo kamakalawa ng 42nd Chess Olympiad 2016 sa Baku Crystal Hall sa Baku, Azerbaijan. Muling biktima ng Sports Hall of Fame awardee at 64-year-old Iloilo native na si International Master Bolton Lee ng Australia para maka-score ng 10 points sa 11 games sa likod ng 9 wins at 2 draws. Nagpakitang gilas si Torres sa board 3-phase sa percentage sa pagpuntot sa nagtakwil sa Pilipinas para maglaro sa nag-champion na United States na si Grandmaster Wesley So sa score na 7.5 points sa 9 games para sa gold. At si Grandmaster Almasi Zoltan ng Hungary sa score na 8.5 sa 10 games sa nagsilver. May highest total points sa Pinoy Grandmaster sa lahat matapos sa 11 rounds. Ngunit nag-uwi lamang ng bronze dahil sa regulasyon ng torneo na igagawad ang gold sa may highest performance rating. May performance rating si Son na 2896, si Almasi ay 2845 at 2836 si Torre. Nasikwat ni Torre ang tatlo pa niyang bronze medal sa 1974 New Chess Olympiad, 1980 La Valletta at 1986 Dubai. Ako si Giles Mandihar, nagbabalita. Latramurals 2016 nagbukas na. Sari-saring labanan mula sa iba't ibang teams nagsimula na rin. Ito ang ulat mula kay James Santillan. Ginanap noong September 30 ng opening ng Latramurals 2016 sa may tema na Driven by the Power of the Seven. At ito ay binubuo ng Brown Jaguars, Black Hawks, Grey Wolves, Green Basilic, Maroon Vipers, Purple Phoenix, Yellow Dragons, Red Horse, at ang nabagong team sa Latramurals, ang Pink Flamingos. Ano pong name ng team nyo, tsaka ano pong standing nyo sa tingin nyo? Icon Red Seahorses, and ang standing namin sa tingin ko, kami siguro yung first sa swimming. Ayun. Ano pong masasabi sa Latramurals ngayon? Mas interesting kasi 10 na yung team sa dagdag ng Pink Flamingos. Then, mas exciting kasi ang daming competitive talaga. How's the experience po? Enjoy lang, lalo na sa mga kagrupo ko sa fun games. Todong training talaga yung ginawa namin doon. Siyempre, yung agility, stability namin, balance, lahat ginawa. Tsaka, interesting talaga yung Latramurals 2016. Sa tingin niyo, paano pong standing nyo ngayon sa Latramurals? Ng Icon Red Horse. Feel ko naman may chance na makuha namin yung overall champion. Sana kung mananalo din yung Philippines.
Thank you po. Icom Crimson Stallions naghahanda na para sa paparating na kompetisyon sa October 4. Paspasan at matinding training kanila nang hinaharap. Ito ang ulat mula kay Angela Baltan. Nandito ako ngayon kasama si Abigail May Arandain, isang miyembro ng Premier Cheerleading Team ng Icom Crimson Stallions. Hi Abby, kamusta ka ngayon? Ito, mabuti naman. Kamusta naman ang training nyo at ano ang paghahandang ginagawa nyo para sa parating na competition? Sa mga ngayon, medyo kakulan, batangan, lalo na yung flexibility at saka yung bubuhat ng pinagkakantaan namin ngayon, yung taon ngayon, since graduating na kami, yung team ng ICOM kasi masyadong malala na kailangan talaga namin pag-pursiguan. Ano naman yung disadvantages at baka advantages ng team ngayon? Yung disadvantage ng team ngayon is ang problema, kulang kami sa tao and hindi ganun masyadong nagkakasundo yung schedule nila. Ano naman ang message ko para sa teammates mo? Message ko sa teammates ko, kaya niyan guys, pagpursigihan lang natin, kaya natin to. Ipakita natin kung sino tayo at ano talaga ang ICOM. Salamat Abby para sa time at energy na binibigay mo para sa ICOM at good luck sa paparating na competition sa darating na closing na ceremony ng Letra Murals sa darating na ika-4 na October. Salamat! Ako naman si Angela Baltan, nagkukulang. Para manatiling updated para sa Balitaang Sports, i-follow niyo lamang ang aming Twitter account at Balitaang Sports. Muli, ako po si Joanna Almorado, nagbabalita para sa Balitaang Sports.